Salamat, Pia. Humarap sa GMA News ang may-ari ng isa sa mga baril na pinaputok umano ng bagong taon sa Caloocan. Ang kanyang lugar ay kasama sa mga posibleng pinagmula ng balang pumatay sa batang si Stephanie Nicole Elia. Pero giniit ng may-ari ng baril na pinahiram lang niya ang kanyang baril at hindi siya ang nagpaputok noon. At kanina lang po, mga kapuso, inimbitahan na siya para sa pagtatanong ng pulisya. Nakatutok live si Jiggy Manicad. Jiggy. May kanina nga ay natunto ng GMA News ang bahay ng isang Juan Agus at ito nga ay isa sa mga itinuturo ng mga kapitbahay na maaaring nakapagpaputok ng baril. Matunog na matunog ang pangalang Mang Johnny sa palibot ng Barangay 185 dito sa Tala, Caloocan. Kaya naman ito ang sinikap na mahanap ng GMA News at ng Quick Response Team. Usap-usapan ng mga magkakapitbahay na nagpaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Ipinagtanong-tanong namin ang kanyang bahay at nang mahanap namin ay nagpaunlak naman siya ng panayam. Inamin ni Mang Johnny na habang nakikipag-inuman ay ipinahiram niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang kalibre 45 baril. At napag-alaman din namin na si Mang Johnny ay isang reserve officer ng Philippine Army. Bukod pa sa noong 2009 ay siya ay isang intelligence agent ng Presidential Security Group. 7 bala raw ang kanilang pinakawalan, 3 ang palyado, 4 ang pumutok, pero idiniin niya na hindi siya mismo nagpaputok ng baril na ito. Gayunman, batid niyang mali ang kanyang ginawa na pagpapahiram ng armas at dala raw siguro ng kanilang kalasingan. Ayon pa kay Mang Johnny ay pinakita po niya yung lisensya ng kanyang baril at isa nga po siyang reservist ng Philippine Army. Kasama ang lugar niya sa mga na-triangulate ng mga otoridad na posibleng pinagmula ng bala na pumatay sa 7 taong gulang si Stephanie Nicole Ella nitong pagsalubong sa bagong taon. Kanina po ay pinakita pa niya sa GMA News ito pong kanyang mga bala at ayon po sa kanya ay nag-reload pa siya patapos na maubos nga yung 7 bala na pinaputok umano nila sa isang kanal dito. At ito nakikita niyo po kung ang pagkuha ng mga tauhan ng SWAT matapos po siyang tanungin ng ilang mga opisyal ng pulis sa loob mismo ng kanyang bahay. At ito pong si Juan Agus, kasama po niyang inimbitahan ng mga pulis ang kanyang mga kaibigan na sina Arcadio Gulmatico, Eddie Magtubo at Feliciano Cercano, na habang kinakapanayan po namin kanina ay nagturo-turuan na kung kanino ba nagmula ang baril, kanino ipinasa at sinong huling nagpaputok. Bagay na ibang-iba nung unang bahagi ng aming panayam dito po kay Juan Agus. Narito po ang kanilang pahayag, pati na po ang pahayag ng Caloocan Police. Masakit din sa akin kasi alam ko hindi ako gumamit ng baril. Kailanman hindi ako nagpaputok dito. Wala akong record na nagpaputok dito. Tapos ako pa napagbintangan. Totally, aminin ko sa akin yung gamit. Na nagkamali lang siguro ako, napairam ko yung gamit dun sa taong hindi naman responsable yung mawak. Bakit niyo po naisipan na paputokin yung baril? Ay sir, medyo nagkatuwaan lang pero konti lang sir. Pero nagpaputo ako dalang busy lang sa baba lang. Yun na lang po, tapos umuwi na ako kasi New Year na po. Medyo nakainom. Nakashot po konti. May kumuha lang po sa akin yung baril. Sino kumuha ng baril sa kanya? Kasi napunta sa kanila na yung baril, tapos inutusan na po ako bumili ng alak. Tapos umupo na po ako sa isang tabi. At isa sa ilalim po siya sa iba't ibang mga procedure ay na rin sa pulisya. Narito naman ang payag ni Chief Inspector Ronald Persilia ng Caloocan Police. Idadali namin ito sa opisina for investigation. Then katulad ng procedure na ipaparapin, ibabalistik, katulad ng proper procedure para malaman natin yung katotohanan na sinasabi nila. Yung pagpapaputok po may kaso po. Illegal discharge of firearms yun, bawal yun. May kaya nga nang nabanggit nitong police ay pasok agad sa illegal discharge of firearm. Itong si Agus at ito ang patuloy namang iimbestigahan kung sino sa kanila ang maaring nagpaputok at kung ano ang direksyon base na rin sa mga witnesses na makukuha pa ng mga police. Mike? Jiggy, lilinawin ko lang. Doon sa kaso ng paglabag, doon sa batas laban sa walang habas sa pagpaputok o illegal na pagpaputok ng baril, sabi mo nga, sabi ng mga pulisika nga, pasok na sila sa kasong yon. Pero hindi pa sila tinuturi na suspect sa puntong ito sa pagkamatay ni Nicole. Tama ba yun, Jiggy? Tama yun, Mike. Klaro yun dahil lumalabas na marami pang pagdadaanan dahil
imamatch pa yung balang nakuha kay Nicole at itong mga bala na natitirang hawak naman itong si Juan Agus. Dahil marami-rami pa yung bala, 2 magazine yung nakita natin dito kanyang dala-dala at bawat magazine may lamang 8. Yung iba dito ay tinatawag na reload at ito yung examine ng mga pulis kung totoo ba na pababa o saang direksyon ang ginawa nilang pagpapaputok dito. So yan yung mga bala na nakikita nyo po, Mike. Okay. Chigi, bukod dyan sa mga kinuhang mga tao na yan dyan sa lugar na kinaroroonan mo, kasi may iba pang mga lugar eh. Hindi lang naman yung kinaroroonan ni na Ginoong Agos tsaka ng mga kasamahan niya, yung mga kaibigan niya. Patuloy pa rin ba na mag-ooperate doon ang mga otoridad sa iba pang mga lugar, Jiggy? Yun yung napag-usapan ng mga pulis, Mike, habang nasa loob kami ng bahay nitong si Ginoong Agus at meron nga mga kinukonsidera sila dahil sa iba't ibang klase ng baril. Pero ito yung isa sa pinakamatunog na pangalan, yung Mang Johnny na nagtulak nga sa GMA News para tuntunin yung kanyang bahay at makapanayam natin siya kaninang hapon, Mike. O Jiggy, ganong kalayo o kalapit ang bahay ni Ginoong Agos doon sa bahay ni na Nicole? O doon sa lugar kung saan tinamaan ang bala si Nicole na alos doon lang malapit-lapit sa kanilang bahay, Jiggy? Mike, mula dito sa eskinita na kinatatayuan ko, no, makikita mo dito, ito lang yung bahay, malapit-lapit lang yung bahay nila Nicole, kung saan nakaburol siya ngayon. Siguro mga hindi bababa o hindi tataas ng 100 metro ay yung bahay naman nitong si Juan Agus. Bale, nandun siya sa bandang direksyon na yon at naririto naman yung bahay nila Nicole. So, ito yung lugar kung saan naroroon yung bahay. At kanina nga, may kwento ko lang, Mike, dahil matunog nga yung pangalan ni Mang Johnny, nagbaka sakali kami na kumatok base doon sa description ng kanyang bahay, isang blue gate tapat ng basketball court, malapit sa basketball court. At napuna namin na saradong-sarado yung bahay at may sumagot na isang boses mula sa loob. Yun nga, nalaman namin na siya na si Juan Agus at pinagbigyan naman niya kami na makapanayam. Itong mga kasama niya, yung isa dito barangay Tanod at yung iba dito mga kaibigan lamang niya, kainuman niya, na nakatuwa lamang nila na magpaputok. Inamin niya, 7 bala yung pinakawalan nila, 3 pumalya, 4 yung pumutok, Mike. Okay, lahat silang mga nag-iinuman nung gabing yung nangyari, yung trahedya na yan, lahat sila naimbita na, nakuha na ng mga pulis o meron pang natitira na kainuman na hindi pa kasama ni Ginoong Agus ngayon doon sa stasyon ng pulis Caloocan, Jiggy? Well, Mike, base sa kwento ni Mang Juan, no, ni itong si Mang Johnny, lumalabas na nung unang kwento ay 4 na magkakainuman lang sila. Itong sila Gulmatico, Eddie Magtubo at Feliciano Cercano kasama si Mang Johnny. Pero nung kapanayamin nga namin itong naka-green na Barangay Tanod na si Eddie Magtubo, ay sinasabi niya na meron pa silang ibang kainuman bagamat sa pagtatanong ng mga pulis, sa pagtatanong ng alkalde ng Caloocan, si Mayor Echeverry, ay hindi naman niya maituro kung sino yung ibang mga kasama nila. May sinasabi siyang bata na hindi naman niya talaga mapangatawanan kapag pinalalim na yung kanyang pagkukwento. Kaya't maaari na dito rin sumentro yung investigasyon kung may iba pang kasama itong grupo ni Mang Johnny, Mike. Maraming salamat, Chigi Manikad.